sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Tino, lumubog sa baha ang maraming sasakyan at nang tuluyang humupa ang baha, bumulaga kay Pastor Bernard ang 3 truck na tuluyang nasira. Ako ay produkto ng isang second family. Napabarkada ako. Kung saan-saan ko nga hinanap yung acceptance, yung love. Akala ko tutulungan nila ako, but they ended up abusing me sexually. Tunghayan ang mga kwentong yan sa special live telethon ng The 700 Club Asia. Araw na ng mga puso! Hayaan niyong kami ang unang bumati sa inyo ng Happy Valentine's Day! Woohoo! Sana ramdam ninyo ang pagmamahal ni God ngayong araw ng mga puso. But you know, ang tunay na pagmamahal hindi lang nararamdaman. Kailangan nating Love in action! Hello sa lahat ng nanonood sa atin sa GMA at sa mga kababayan nating nanonood sa abroad via GMA Pinoy TV. At sa mga nakasubaybay sa atin sa YouTube channel ng The 700 Club Asia at sa Facebook Live. Shout out din sa lahat ng mga kababayan natin abroad at sa nag-like and share ng ating live stream. Gamitin natin ang hashtag #LoveInAction para mas maraming makaalam tungkol sa gawain na ito ng Panginoon. Mula pa noong Lunes hanggang ngayong araw ay nakalikom na tayo ng 1,171,515 pesos. Wow! Napakalaking blessing yan po para sa marami nating kababayang nangangailangan. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa pagtulong sa kanila. Let's turn our love in action. Tawag na sa mga numerong nasa inyong screen or please send us a message on the Facebook Messenger of the 700 Club Asia or CBN Asia. Or you can scan the QR code on your screen to send your donation. Pwede rin kayong mag-comment ng inyong donasyon. Kasama natin ngayong gabi ang ating mga Prayer Center representatives, digital media team at si Rhea Rodriguez from Reverb Worship. CBN Asia's music arm bilang phone volunteers para tanggapin ang inyong calls at donations. Sa unang kwento natin ngayong Valentine's Day, pastor at businessman si Bernard. May 3 truck siya na kabuhayan ng kanyang pamilya. Pero nung tumama ang Bagyong Tino sa Cebu, nalubog sa baha ang lahat. Paano sila makakaahon? Panuurin natin. Halos 4 na taon nang tapat na naglilingkod si Pastor Bernard sa Northern Grace Church sa Liloan, Cebu. Kasabay nito, itinataguyod niya ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng trucking business. Prior of being a pastor, I am already a businessman. Meron akong college, meron akong elementary. Ako yung nagbabayad sa bahay. Although si Mrs. din is working, so hindi naman kaya niya sa kanya lahat. Subalit sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Tino, lumubog sa baha ang maraming sasakyan at nang tuluyang humupa ang baha, bumulaga kay Pastor Bernard ang 3 truck na tuluyang nasira. Sabi nga nung isa kong neighbor na ayaw tanaw sa gawas, nga naman, nabalitok man din ako sa kasakyanan, pinasukan ng tubig. So ang tubig yata dito mga 13 feet, so ito 15 ito, so almost na-submerged ito. 6-wheeler truck. All of us here suffered. So, in other words, we just give thanks sa kinabuhi. Sa kabila ng sariling pangangailangan, inuna ni Pastor Bernard ang pagtulong sa iba. Nag-volunteer siya sa Operation Blessing nang mamahagi ng mga food bag sa mga nasalanta ng bagyo. It became therapeutic for me. Nung parang nalimutan ko na victim din pala ako kasi we go here, we help here. But when time came na nibalik na Miss Balay, kahit tinidor wala, kahit kutsara wala, anong gawin natin dito? Wala pa tayong source of income kasi wala. So doon ako medyo na down na human din pala tayo kahit pastor tayo. I always believe na God closes a door, He will open a window. Ngayon, ganito ito, wala tayong income ngayon, baka bukas na in God's time. Sa muling pagbalik ng Operation Blessing sa Cebu, naranasan ni Pastor Bernard ang katapatan ng Diyos. Siya ay napabilang sa mga beneficiary ng Livelihood Rehabilitation Project ng Operation Blessing. Nakita nga na ang lawak ng damages, even the livelihood ay naapektuhan, severely affected. So doon nanggaling yung initiative na ito na makatulong doon sa mga nawalan ng livelihood.
Para muling makapagsimula si Pastor Bernard, nagkaloob ang Operation Blessing ng mga piyesa at sinagot ang pagpapagawa ng isa sa kanyang mga truck. Para akong nasa cloud 9 ako, wow! Meron palang ganito. When Operation Blessing came, dito tayo magsimula and then after that, what it will help the other one. And then so, parang seed si Operation Blessing ba? That's the word bless. Kasi hindi naman lahat is given a privilege. Privilege is a worldly term, but in a biblical, it is a favor. If God gives, He really pours out. Wow! Praise God! May andar na. Aga na ang blue. Ang tulong na natanggap ni Pastor Bernard ay patuloy naman niyang naipapasa sa iba sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa komunidad at pagbibigay inspirasyon sa mga taong nangangailangan ng pag-asa. For the Operation Blessing, I am really thankful sa ginawa niyo sa akin on the bottom of my heart and just continue to be used by God. Maraming natutulungan, maraming natuwa, maraming lives na change. Kita na naman kung saan nagpupunta ang ating binibigay. Joyce, ano naman, Oo. we give, ang daming natutulungan, ang daming nagagawa ng perang binibigay natin. Amen. Tapos alam mo, Mari, grabe naman kasi talaga. Yung right. pinagdaanan ng mga tao doon, pati si Pastor Bernard, nawala lahat ng kabuhayan niya sa isang iglap, That's no? right. And tulad ng sinabi niya, pastors are human also. Yes. Nawawalan din ang source of They income go ng through pastor. problems in life. Pero napansin mo, Joyce, kahit nawalan siya ng lahat, ang unang ginawa niya ay tumulong sa iba. I don't know if I could do that, to be honest. I think you can, to naman. Ito ang perfect example ng love in action. Kahit siya mismo ay biktima, pinili pa rin niyang maging blessing sa iba. Oo, sinabi niya, helping others is therapeutic. Di ba? At dito pumasok ang Operation Blessing. Hindi lang binigyan ng relief goods si Pastor Bernard, tinulungan pa siyang muling maitayo ang kanyang kabuhayan through the Disaster Response Long-Term Recovery Project. At alam niyo, may one step ahead program ang Operation Blessing. Ibig sabihin, bago pa dumating ang sakuna, naihanda na natin ang mga sleeping mats, kumot, pagkain, malinis na inuming tubig at hygiene kits, mga pangunahing pangangailangan ng mga biktima ng disaster. Posible lamang yan kung maaga tayong makakalikom ng perang pambili ng supply. Advance kasi mag-isip. Kaya pag may calamity, agad-agad tayo Ready na makakaresponde. Hindi tayo naghihintay. Kasi ang love in action ay hindi nag-aantay. Kailangan kilos agad. That's right. Maging kabahagi na ng mission na ito. Partner with us in preparing for disasters before they strike. Scan the GCash QR code sa screen using your GCash app built-in scanner or tumawag sa numbers na nakikita ninyo. At para sa mga magpapadala ng 2,500 pesos or more, may special gifts na naghihintay para sa inyo. Get practical insights on managing finances and building a healthy marriage. How we spend our money speaks volumes on your values and your priorities. And over time, you become a wise steward Yes. of what the Lord gives you. Bilang pasasalamat sa iyong donasyon na 2,500 pesos sa CBN Asia, makakatanggap ka ng exclusive streaming access sa Pera at Pag-ibig, ang special episode ng Beyond Small Talk podcast ni na Peter at Christine Cairuz kasama ang digital discussion guide. Plus, matatanggap mo rin ang access sa Love in Action audio teaching ni Peter Cairuz. Scan the QR code to donate and be a CBN Asia partner today. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the Bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today.
Excited ako kasi kasama natin ngayon para tulungan tayong mag-acknowledge ng mga donations is Reverb worship recording artist Rhea Rodriguez. Hello, Rhea! Ayan po ang kanta niyang Pilipinas Natin To ay nagwagi bilang Best Inspirational Song sa Catholic Mass Media Awards. We're listening to it right now. Oh, thank you po. Thank you for being here, Rhea. Yes. Ito, no, since our theme, Rhea, is love in action, para sa iyo, sa buhay mo, how do you show love in action? Ay, wow. Actually po, God is actually teaching me to be patient with the people around me, especially yung mga loved ones ko. So God is teaching me to be patient with them. Especially kapag syempre po, hindi maiwasan minsan. Oo. Nasasaktan ka din, Yes. nahihirapan ka mag-communicate. Oo, sensitive So, kasi tayo, di ba? Mga Yes. artists, katulad mo, mga singer, you're extra sensitive, so you really need to show love in action through patience. Yes, Ayan. that's So, true. salamat sa pag-share mo, Rhea. Welcome po. Saan ka ba mapapanood ng ating mga viewers? Where do you perform? Do you have gigs or events? Do you have a website or a Facebook? Actually po, I'm all over the place. I like that. I'm in social media. Instagram po ako mas Active. active ngayon. Okay. And I'm also doing busking po dyan sa High Street, sa BGC. Talaga? So, pag pumunta ako sa Yes. BGC, makikita kita doon. Yes po. Pero may schedule po. So, Ayan. so I hope we can meet you there. That would be wonderful. So, Rhea, sino-sino ang mga nag-donate? Yes, okay. Maraming salamat po sa mga nag-donate po sa atin. We have Carmela from Bacolod, 100 pesos. Mark from Pangasinan, 1,000 pesos. Johanna, 800 pesos. Venus, 500. Alice from Manila, 500. Harold, 1,200. Kay from Rizal, 3,500. And we have Susan from Muntinlupa, 500. Indra, 500. And Mike, 500 pesos. Salamat po. Ayan. Uy, mag-shoutout ka naman sa mga kababayan natin na nanonood sa iba't ibang mga panig ng mundo. Yes, we have our viewers po Wow. coming from Saudi Arabia and USA. Salamat po for watching. Wow. Okay, please remind everyone to call and donate. Yes po, so tumawag at mag-donate na po kayo sa numbers na nakita nyo sa screen. And yun, maraming salamat po. Thank you so much, Rhea, for your presence with us tonight sa pag-join sa atin. And so far, your generosity has reached 1,171,515 pesos. Keep on calling, keep on donating. Scan the QR code on your screen para mas marami pa tayong matulungan. At sa susunod nating kwento, may pinagdaanan si Melanie na pagtataksil ng kanyang asawa. Ngayon kung sa iba, hiwalayan na yan, di ba? Pero si Melanie, iba. Ano kaya ang ginawa niya? Let's watch. Taong 2009 nang maging OFW sa Saipan ang asawa ni Melanie. Matapos ang 3 taon na sila'y nasa long-distance relationship, nabisto ni Melanie ang ginawang pagtataksil ng kanyang mister. Bali, binuksan ko yung Facebook niya. Tapos doon ko nakita. May messagean silang dalawa. Ano sila? Mag-girlfriend. Sobrang sakit kasi alam mo na, di ba, parang lang, yung ang saya-saya nyo. Tapos parang wala kang iniisip na wala kayong magiging problema. Mula noon, naging matamlay ang relasyon ni Melanie at ng kanyang asawa. Tiniis ni Melanie ang sama ng loob, alang-alang sa kanilang nag-iisang anak. Ngunit, Ang hirap kasi parang hindi ka matulog sa gabi. Tapos iniisip mo siya. Dapat hindi ko na siya pinapunta doon. Para hindi na nangyari yun. sa kanyang pagkabalisa, nakapanood siya sa telebisyon ng The 700 Club Asia. Parang nagustuhan ko siya. Tapos parang sabi ko sa sarili ko, parang ito yung way na bigay ni Lord na dito ako kumapit sa papanood ko. Di ba may mga mag-asawang nag-aaway, nag-iwalay, nagbabalikan. Sinabi ng host na merong isang babae na namumblema sa marriage nila. Parang doon ako talaga na-excite na parang para sa akin to parang feeling mo pinagpipray ka na agad nila. Nabuhayan ng loob si Melanie at nagkaroon ng pag-asang maayos ang relasyon nilang mag-asawa. Nanalangin siya sa Diyos at pinanghawakan ang salita nito na ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng sinuman. Sa halip na mag-alala sa problema, pinili niyang maging pagpapala sa iba sa pamamagitan ng pagsuporta sa gawain ng CBN Asia.
Nakita ko dun yung mga tao, talagang sobrang daming nangangailangan. Pinanghawakan ko lang naman na, di ba yung sinasabi mo, magbigay ka ng mo, taos sa puso mo. Babalik din naman sa'yo ng siksik-liglig umaapaw. Dahil sa inspirasyong dala ng The 700 Club Asia, naging taga-subaybay siya ng programa. Kumilos ang Diyos sa buhay ni Melanie. Nabigyan silang mag-asawa ng pagkakataong mag-usap at magpatawaran sa isa't isa. Siya na nagsabi na tumigil na siya, tapos magbabago na siya. Na naman ako na sincere naman siya sa paghingi niya ng tawad, tsaka pinaliwanagan ko din naman siya. Unti-unting nanumbalik ang tiwala ni Melanie sa asawa na naging daan sa pagsigla muli ng kanilang pagsasama. Bumalik na sa dati yung yung oras na tumatawag na sa amin, tapos palaging anak ko na lang yung niya. Kausap, ako, ganun. Magtiwala ka lang sa Panginoon talaga. Yung Panginoon lang talaga yung makakaano sa atin makakatulong. Di nagtagal, nakapag-umpisa ng maliit na food business si Melanie habang nakalipat sa mas magandang trabaho sa Saipan ang kanyang asawa. Sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, muling nakapag-donate si Melanie sa gawain ng CBN Asia. Hindi ka dapat palalagi talagang mawala ng pag-asa. Matuto kang lumaban sa buhay. Tapos yung maging malapit ka nga kay Lord, talagang walang imposible sa dasal. Basta mananalig ka lang talaga. Kitang-kita ang power of prayer sa buhay ni Melanie dahil tinanggap niya yung dasal ni Peter. Nung panahon na yun, she accepted that prayer. Nagkaroon siya ng miracle sa kanyang relationship with her husband. Nagkaayusan sila. Napakaganda talaga ng kwento ni Melanie. Alam mo kung ako yun, baka hindi ko kayang gawin yun. Oo, ako rin. Lalaki, Pero nakita natin how God used the 700 Club Asia as her source of hope and inspiration in the darkest moment of her life. Ang ganda ng ginawa niya. Instead of focusing sa sariling problema, she chose to be a blessing to others by supporting the ministry. Yan ang love in action. Amen. Hindi siya nag-focus sa kakulangan or sa sakit. She saw yung mga taong mas nangangailangan. And she gave kahit sa gitna ng trial niya. At ano yung nangyari? God moved in her life. Tama. Sabi nga sa Luke 6:38, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. Yan ang nangyari kay Melanie. Amen. Kapatid, kung nanonood ka ngayon at nasa trial ka rin, gusto naming sabihin sa'yo, you can be a blessing kahit na ikaw mismo ay nangangailangan. Because that is when God moves the most. Kaya tulad ni Melanie, be a channel of God's blessing. Support the ministry that inspired her to keep going. Scan the CBN Asia QR code on your screen or tumawag sa numbers na nakikita ninyo. At para sa mga magpapadala ng 10,000 pesos or more, may special gifts kami para sa inyo. Yung anak mo, mamamatay lang yan, sabi nila. Naku Lord, gusto ko ipakita sa kanya ang pagmamahal po namin. Real love isn't just a feeling, it's a choice to act. Right now, families are waiting for someone to show them God's love. Nalulungkot ako, Lord. Hindi ako makalakad. Nahihirapan ako sa sitwasyon ko. When you donate 10,000 pesos to CBN Asia today, you'll bring healing to the hurting, hope to the hopeless, and as a token of our gratitude for your generosity, you'll receive a limited edition statement shirt, plus 2 powerful digital teachings on relationships and financial stewardship. Love in action. Give now and change a life forever. Become a CBN Asia partner today. Madali nang mag-donate sa CBN Asia. Pumunta lang sa alinmang branch ng ML Kwarta Padala nationwide. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang CBN Asia bilang company name. Ang iyong pangalan, contact number, halaga ng donasyon at telethon sa other details. Ibigay sa counter ang iyong filled-out form, kasama ang iyong donasyon at hintayin ang kopya ng iyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Joyce, nakita natin sa kwento ni Melanie ang impact ng The 700 Club Asia sa buhay ng ating mga viewers, di ba? Every day, the 700 Club Asia brings messages of hope, testimonies of transformation, and practical teachings para sa pang-araw-araw na buhay. At hindi lang yan. Through our flagship program, The 700 Club Asia, maraming buhay ang natatransform. May nakaranas ng healing, may nag-reconcile sa pamilya, at marami nang nakakakilala kay Jesus.
You know, part of your donation to CBN Asia makes it possible for us to also continue producing life-changing content every single day on our 700 Club Asia social media platforms. And speaking of transformation, sa next story natin, meet Norman. Dala ng masakit na experiences sa buhay, nagrebelde siya. But when his mother got sick with cancer, something changed. Panoorin natin ang kanyang kwento. Ako ay produkto ng isang second family. Napabarkada ako. Kung saan-saan ko nga hinanap yung acceptance, yung love. Akala ko tutulungan nila ako, but they ended up abusing me sexually. Dala ng masakit na karanasan ni Norman noong kabataan, nauwi siya sa pagre-rebelde. Noong time na yun, sabi ko, sirain ko na lang yung buhay ko. Tumigil ako ng pag-aaral ng ilang taon. Na-addict ako sa paglalaro ng computer games. Inaaliw ko na lang yung sarili ko Alam ko naman na wala namang may pakialam sa akin Nang matuklasan ni Norman ang katotohanan sa kanyang ama, nakaramdam siya ng galit at pagkalito sa estado ng pamilya. At lalo pang naging mabigat ang sitwasyon nang magkasakit ang kanyang ina. For 7 years, nagkaroon siya ng myoma until eventually, na-diagnose ito na ovarian cancer. Patong-patong, talagang sobrang di mo alam kung saan kakakapit ng time na yun. Isang gabi, nakapanood ang mag-ina ng The 700 Club Asia. Dahil siya ay bedridden na noong time na yun, sabi ko, bakit dito lang kaya kaming dalawa manood? Alam ko na they're praying for those who are sick. Jesus, be healed. In the name of Jesus, be restored. Nakatulong din siya kasi lumakas din yung loob ng nanay ko. Lumakas yung loob niya na parang meron palang may kaya magpagaling sa akin. Sa patuloy niyang panonood ng The 700 Club Asia at pagbabasa ng Biblia, unti-unting lumalim ang relasyon ni Norman sa Diyos. Nung time na rin na yon, doon ko rin natanggap yung katotohanan na yung kagalingan naman hindi lang siya yung mawawala yung sakit niya. Yung kagalingan din ay ibig sabihin doon minsan tapos na yung season niya dito. Dahil sa pagkawala ng kanyang ina, nangamba si Norman na hindi maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Saan ako ngayon mag-i-enroll? Paano ako ngayon mag-i-enroll mag-aaral? Sa gitna ng pangamba, naranasan niya ang pagkilos ng Diyos. Noong time na yun, ang galing kasi may pinadala ang Panginoon para makapag-aral ako. Nakapagtapos si Norman ng kursong Bachelor of Theology at nakapagtrabaho bilang values teacher. Sobrang grateful ko talaga at talagang siguro yun din yung naging rason kung bakit sobrang tumibay din yung pananampalataya ko sa Panginoon. Wala, hindi ko din mapapaliwanag saan galing yun di ba? Parang pinag-pray ko lang siya, wala naman ako nilapitan tao, pero siya yung nagpadala ng mga tao, institusyon para tulungan ako. Kaya sobrang saya ko nung time na yun talaga. Kalaunan, isa sa kanyang mga mentor sa simbahan ang nagbukas ng oportunidad para makapagtrabaho siya sa CBN Asia. Ang tanong na sa akin, gusto mo ba magsulat? Gusto mo bang mag-minister sa mga bata? Sabi ko, yun naman talaga yung heart ko Mentor ko siya, naging father figure ko siya. And through him also, siya rin yung nag-encourage sa akin to expand my horizon technically and to be part of CBN Asia. Isa na ngayong curriculum coordinator si Norman para sa mga proyektong pambata ng CBN Asia. Sa biyaya ng Panginoon, nakarating siya sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, maging sa ibang bansa upang magturo sa mga bata at mga magulang tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ang sarap lang sa feeling na kumbaga parang to give back also. Yung naramdaman kong pag-ibig, yun yung magiging fuel ko to minister out of the overflow. Sa pagdaan ng mga araw, mas lalong naging marubdob ang pagmamalasakit ni Norman sa mga kabataan at ang pagnanais niyang maibahagi sa kanila ang pag-ibig at pag-asa mula sa Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ngayon ng boses at ng plataforma para magturo. Papasalamat ako sa grasya niya at pagmamahal niya sa akin. Yung Diyos na pinaglilingkuran ko, grabe niya akong mahalin. Grabe yung pagmamahal niya sa akin na yun yung nagiging reason kung bakit ako nagpapatuloy. Amen. Ang galing ng testimony ni Norman. From brokenness to wholeness. From searching for love to
finding the ultimate. Ganda naman ang sinabi mo. And as a result of finding his ultimate love, natagpuan rin ni Norman ang bagong pag-ibig niya, ang pagtulong sa mga kabataan. And he's here with us right now to talk about it. Hello, Norman. It's so good to have you. Magandang araw po sa ating lahat. Okay, Norman, Norman is the curriculum coordinator of Superbook KGen. Norman, tell us more about the project. So dahil marapit na pong magbakasyon, VBS season na po sa ating mga simbahan. So CBN Asia developed KGen or Kingdom Generation. Ito po ay 5-day curriculum for churches na ang layunin po natin is to redeem the identity of the children, from preschool po hanggang preteens. Yun po yung goal natin. So in every kit po, meron po tayong makukuhang flash drive for all our resources. Nice. Ganda. And then we have po... Pwede ho yan, ha? And then, Hindi ko iuwi ito. and then we have Papakita ko lang. Workbook. meron po Yan. tayong mga iba't ibang manuals po, for directors, for teachers, and then para sa mga bata naman po, we have journals na kanilang pwedeng gamitin po as they go about the whole Kit curriculum. talaga for Yes all. po, kit for all po. It. Ang galing, So this one po galing. ay available po siya sa ating Shopee. Just search po, Super Gifts PH. At meron po tayong mga free tradings din na ino-offer po sa ating mga churches. Yeah, so sa Shopee yan, ha? Yes Nabibili. All right. Thank you so Salamat, much, Norman. Thank you. Norman. Thank you very much, Norman. All right. Well, thank you for sharing with us, Norman, your powerful testimony and your ministry to children. Kung nanonood ka ngayon at nararamdaman mo rin yung emptiness na pinagdaanan ni Norman noon, gusto kong sabihin sa'yo na may Diyos na naghihintay para yakapin ka. Hindi mo kailangan maghanap sa maling lugar para sa acceptance. Hindi mo kailangan magtago sa pain. May namatay para sa'yo na nag-offer ng unconditional love and acceptance, and that is Jesus Christ. Kung gusto mong tanggapin si Jesus bilang Diyos at personal na tagapagligtas, samahan niyo po ako sa isang simpleng panalangin. Panginoong Diyos, sinaamin ko po na I am a sinner. Marami po akong nagawang mali sa isip, sa salita at sa gawa. Pero naniniwala ako na mahal mo ako because you sent your Son Jesus Christ to die on the cross for me and to pay for all the sins, not just of me, but of the whole world. Naniniwala din ako na He is alive and He is alive until today and He is ready to accept me. Lord Jesus, please accept me. You are my true first love, and this is what I declare today. You are my true love. Thank you, Lord Jesus, for your forgiveness and for my new life. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen and amen. Kung sumabay ka sa panalangin ni Joyce ng pagtanggap kay Jesus, binabati ka namin. Ito na ang bagong simula sa panibagong buhay mo kasama ang Panginoon. I-share mo sa amin ang naging desisyon mo. Kung nanonood ka sa YouTube at Facebook, i-type sa comments, yes, tinanggap ko si Jesus. At para mag-grow ka sa relationship mo with Jesus, kailangan mo ring mapabilang sa isang community of believers. So, i-type mo dyan sa comment section ang BSG para makasama ka sa aming online Bible study group. If you have miracle stories of healing, transformation, restoration of broken relationships, freedom from addiction, and financial breakthroughs, share them with us. I-comment ninyo sa Facebook Live or YouTube live streaming ng The 700 Club Asia ngayon. Please use the hashtag #LoveInAction. Meanwhile, we would like to thank our faithful partners. CBN Asia would like to thank the following: M. Luwilier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, ECPay, BPIE Donate, United Neon, Nixis, Mr. Fryman. O Mari, napansin mo ba na lahat ng kwento natin tonight ay ang common denominator ay ang pagkilos ng love? That's right. Si Pastor Bernard, kahit siya mismo ay biktima ng bagyo, nag-volunteer para tumulong. Si Melanie, sa gitna ng pagsubok sa marriage niya, tumulong pa rin sa iba. At si Norman, kahit galing sa painful childhood, he is now ministering to children. Amen. Yan ang tunay na love in action. Hindi lang salita, hindi lang feeling, kundi aksyon. Ito ay concrete, tangible, life-changing action. That's right. Sabi nga sa 1 John 3 verse 18, Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Yan ang challenge sa ating ngayong araw ng mga puso and all the days of our lives.
Magmahal tayo hindi lang sa salita, kundi sa gawa at katotohanan. At ang isang magandang paraan para ipakita ang love in action ay ang maging partner sa ministry na ito. Your donations will help Operation Blessing respond to disasters, will help produce the 700 Club Asia, and will reach more lives through Reverb Worship Music and Superbook KGen Materials. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng donations mula sa ating mga kababayan. Joyce? Okay, we have pledges. Michelle from Cavite, 500 pesos. Tina, 500 pesos. Roland and Cassandra from Manila, 500. Susan of Nueva Vizcaya, 2,000 pesos. Anna Malu. Okay, that's the last. Okay. Ayan, so far your donations have reached 1,185,823 pesos. And it's not yet over. Continue giving, continue calling, continue to chat with us on Facebook Messenger of the 700 Club Asia. Our prayer center is open 24 hours from Monday to Sunday to receive your messages and donations. Samahan ninyo kami muli sa Lunes, same time, same channel para sa pagpapatuloy ng special live telethon, Love in Action! May God bless you and keep you, and may He make His face to shine upon you and give you His everlasting shalom. Amen. Love is a choice. Love is pangangalaga, paggalinga. Dapat may gawa. From everyday heroes to life-changing moments, powered by Love in Action. Watch from February 16 to 20, 12 midnight on GMA and live streaming on Facebook and YouTube.